Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Happy Tuesday morning po sa inyong lahat. Ang mga bakla, puyat. Diba? Grabe yung buhok ko ngayon, Mare. Puyat, diba? Dry na dry. Hindi, parang Bon Jovi. Dapat kumakanta ka, I wanna lay You down sa kama ni Rosana. Gumaganyan ako. Ay, wow. Yan. Hindi ka mukhang macho dancer dyan. Ang bastos, tignan. Ang aga. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre gusto muna namin magpasalamat of course sa Viva Films. Ayan, sa pag-iimbita po sa amin at syempre sa buong team ng Energy FM. Yes. Because we are the official radio partner of the film Isang Daang Awit para kay Stella. Bravo. It was a nice film. O yung etchos, maganda yung pelikula. Oo, walang etchos talaga. Promise. Ito yung masasabi ko na Marin, di ba? Alam mo, magkasama tayo nanonood. Pag naboboring ang lola mo, di ba? Binoborlogan ko. O di kaya, di ba? Alika na, uwi na tayo. Mare, ilang taon na ang Baklitas? Maglilimang taon na, di ba? Magpo-4. 4 years na ang Baklitas. Correct. Sa 4 na taon or mag-4 na taon ng Baklitas, isang movie lang ang hindi natin nagustuhan tapos sinabi nating maganda. Kasi bago-bago pa tayo noon. Ano nga ba yun? Paalala mo nga sa akin. Mamaya, off-air. Yung may pink ba yun? Huwag kang ganyan. Hindi, at saka no etchos, maganda yung movie. Oo, in fairness. Kagaya ng sinabi namin dati na hindi pangit yung movie ni Kuya Oji. Correct. Oo, ito maganda to. Maganda rin po ito. At alam mo, sinabi ko pa nga kagabi, mas maganda yung Isang Daang awit para kay Stella kaysa dun sa Tula. Correct. For me. Hindi kasi dito sa Isang Daang Awit, nagkaroon ng yun natin why spoil? Oo. Kasi bukas na po yan, opening sa lahat ng cinema, hindi ba? Kaya congratulations once again to JC Santos, Bella Padilla, and Kyle Echari, diba? For a job well done. Promise. Oo. At sana maayos na yung daloy ng trapiko sa Manila kasi yung mga artista daw kahapon na-traffic. Diba? Kaya, alam mo yun, mega late talaga galore na nagpalabas. Pero Mari, may ginagawa ka habang tayo ay premiere night sa likod ng stage, ay, diba? Nako naman, syempre, diba? So, habang nagwe-wait ng mga artista, na-bored ako. Anong ginawa mo? Well, eto na. Dapat alam mo yun, kung medyo naboboard din kayo, eto, bibigyan ko kayo ng isang paraan para hindi nyo napapansin na late ang mga artista. Ganon. Ay, eto, kung hilig nyo lang din naman mag-tong hits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong hits with real people for free. May chance ka rin pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Yeah, oo. Alam mo ba, Mari, na makukuha ang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Pwede rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. Naku, G ka na ba? Ay, G! Visit gzone.ph sa kanilang social media account sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa tongins, tara, Game Zone! Diba? Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, Mare, mga pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Tama. When to stop. Oo. So stop it. Correct. Ay, naku, nakakaloka. Ating Bakli task for today's video. Diba? Anong masasabi nyo for Bakli task? Oo. Eto. Anong masasabi nyo? Saan? Diba? Sa pag-whistle blow. Nino? Ninang Diskaya. Anong Ninang Diskaya? Ninang mo mga Diskaya? Yes, sila Ninang at Nino. Ay, nako. Huwag ka nagninong-ninang dyan. Nako. Uy, wala pa naman kaming flyover sa bahay.
Palitan natin baklitas mo. Oh, no. Ilista nyo yung mga karapat dapat pang ikanta ng mga Diskaya. Hoy! Wag! Delicate na masyado ako nga eh. Anong masasabi nyo lang doon? Sila na bahala doon. Sabi, sumagot na yung isa. Anong masasabi nyo sa pag-whistle blow ng mga Diskaya kahapon? Safe, pero iba! Pero Mare, eto lang chika natin for today's video. Ang ating baklatest. Correct! Sa ating baklatest, Mare, matapos ngang pangalanan ni Sara Diskaya at saka ni Curly Diskaya ang ilang mga politiko. Sorry ng pangalan na Curly. Oo. Diba? Meron din tayong Curly dito. Talaga ba? Curly Noodles. Si Bari. Kaso absent! Oo. Wow, sabi ng... Mas Curly. Curly Noodles. Sabi ng Pansit Canton. Sabi ng endorser dati ng Maggie. Bayaran ko yan. Oo, si Tita Maggie. Kumukha mo yun. Mag-red lipstick ka De La Rama. Tapos mag-apron kang pula. Taray. Yellow. Diba? Ang lakas maka-R Lapids. Chicharon. Bastos. Matapos ng pangalanan nitong si Curly Diskaya at Sara Diskaya. Etong si Arjo Atayde at ang kanyang ama na binibigyan di umano ng porsyento sa kinikita nila sa DPWH para sa maanumalyang flood control project. Arjo Atayde, nako Mare, pumalag sa akusasyon ng mag-asawang Diskaya at nagbabala. Nagbanta si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na pananagutin sa batas ang mga taong nagpapakalat ng malisyosong impormasyon laban sa kanya. Isa si Congressman Atayde sa mga nabanggit na mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa opisyal ng gobyerno na umano'y nang hingi ng pera kapalit ang pagpaplano or pagkapanalo ng mga proyekto sa gobyerno. Kasi Mare, di ba sabi nila? At may may resibo silang may photo. Diba? Hindi ba pwede kasi inimbitahan siya bilang artista? Hindi rin naman valid yan. Na totoo naman na, alam mo yung porket may picture lang kayo magkakasama. Pero eto na nga Mare. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa ngayong actually kahapon. Tapos ngayon may pagdinig ulit, which is sabi ng ating ng ating informante inimbitahan daw si Mayor Vico Soto. Isa-isang pinangalanan ni Diskaya ang mga sinasabing nakinabang sa government projects. Diba? Kasunod nito ay isa-isang itinanggi ng mga opisyal ng pamahalaan ang paratang na mag-asawang Diskaya kabilang na si Arjo Atayde na naglabas ng kanyang opisyal na pahayag sa kanyang social media. Ay labas nga natin kung ano yung sinabi nitong si Arjo Atayde. May kopya ba tayo na galing sa kanyang social media? Na naglabas na siya, na nakakaloka itis. Naglabas kanya. Actually kahapon nga, di ba, yan ay categorically Basa? Categorically denied the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I will never will. I will avail all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Ay, Mare, eto pa nakakaloka dyan, no? Isiniwalat ni Sara Diskaya. Ang hirap makipagtalo sa kanila. English. Dahil alam mo yung paggaganyan na sinabi na sa akin, ang reply ko na lang, alam mo, okay. Uy, pero mali, dapat mag-aral tayo. Huwag nyo kaming gayahin. Bubububu kami, pero kasi patapos na mga buhay namin. Okay lang, pero kay mga kabataan, huwag yung gayahin. Correct, diba? Mag-aral na mabuti para hindi bubububo. Oo, diba? Diba? Marami nakukulong dyan, pirma lang pirma. Oo, diba? Pero Mare, ito na nga, isiniwalat ni Sara Diskaya, isang contractor na umano'y sa di umano'y regularidad sa loob ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Ayon kay Diskaya ay wala raw silang nagawa kundi makipag-cooperate sa ilang opisyal dahil kung hindi gagawan umano ng paraan
ang paraan, maaantala yung proyekto. Alam mo, Nakakaloka. Ang malupit nito. Ano? Isa sa mga pinangalanan ng mga Diskaya na ng gigipit ay ang tatay ni Arjo Atayde. Si Art? Oo. Oh my gosh. Diba, alam mo yun, dati pa naman well-off na yung family nila. Oo, di ba marami silang pera? Uy, mayaman naman na sila. Tsaka isa pa, parang hindi na makailangan ni Arjo yan. Kasi ilabas natin si Art Atayde. Si Arjo. Pero alam mo, hindi, ilabas natin lahat ng Atayde. Oo. Pero alam mo, Mare, na kahit na may mga mayaman na nagnanakaw pa rin. Hindi ko alam. So, talaga ba? Oo naman. Wag kang... hindi mo ba alam na may mga ganon? Hindi. Na may mga magnanakaw. Hoy, baka sabihin ng mga mahihirap lang ang magnanakaw, Hindi. Kumbaga, hindi ko alam. Oo. Hindi ako aware sa mga gano'n na yung mayayaman na, tapos nagnanakaw pa din. Na parang... di ba naman napapatunayan ngayon na na nagnanakaw, yung mga napaplunder, mayayaman na? Ayun. Pero nagnanakaw pa rin? True. Parang kasi... Wala silang kabusugan. Oo, kasi 'di ba, sabi nga walang kakontentuhan, ganun ba 'yun? Hindi ito pinapatungkulan natin yung mga Atayde Pero hindi dahil mayaman ka, may lusot ka na sa hindi, sa paniniwalang nagmating ka. Hindi, pero sa aspeto naman na 'yun, siguro kasi i-consider, kaya siguro nagsalita din ng ganyan si Arjo Atayde is because alam mo yun, bago pa siya, kasi second term pa lang naman niya as congressman na Quezon City. So, ibig sabihin lang nito, for the longest time, baka may mga ganong kalakaran na inabutan niya lang na hindi rin siya aware na ganun pala ang nangyayari. Pero kasi kung questionin yung yaman naman ni Arjo, hello, 'di ba nag-artista muna siya at may kinikita naman din siya. Ilang beses na rin siya recently, 'di ba, nag-Best Actor Awards pa nga siya doon sa Topak. 'Di ba? So ibig sabihin lang nito, kahit naman hindi siya mag-public service or alam mo yun, na magkaroon ng posisyon sa gobyerno, kaya niya. Pero Mare, ang tanong ng taong bayan, hindi kaya may connection ito dun sa naikwento ni Mayor Joy na pumping station sa District 1? Yung sa may creek. Oo. May pinagawang creek. Oo. Diba? Di ba according sa sa mga chismis at saka mga natin, imposibleng hindi daw alam. Kasi siya yung pumipirma. Oo. Diba? Kumaga, anong project ito na gagawin? Kung ang naghahati-hati yata ng ng fund. Oo. 'Di ba? Actually, kumbaga bago bumabayan sa mayor, sa muna congressman. Tapos, ang nakakaloka nito, sinabi pa ni Mayor Joy doon na may mga proyekto daw na hindi niya alam na nangyayari sa kanyang... Oo. Talaga ba? Oo. At saka Mare, eto pa, may sinusundan kasi yung mga master plan doon sa Quezon City. Ngayon, parang yung iba daw na proyekto ng DPWH, wala sa master plan. Kaya naluloka si Mayor Joy. OMG. Actually, nung una parang may hesitation pa siyang pangalanan kung sino yung congressman. Doon sa sa podcast. Hindi naman pala Quezon City yun. Hindi ba nadawit din at binanggit din yung asawa ni Shalani Soledad? Hindi naman parang kumakalat yung balita na si Roman Romulo. Oo. Hindi ba nila binanggit? Binanggit nila kahapon. Tapos nakita yung picture na itinataas ni Mayor Vico yung kamay niya during the campaign. Yun ang sinasabi nilang pinakamasakit daw na yung tridoring ka. Na parang tipong buong akala mo, tiwala mo, ganyan. Pero lahat naman ito ay aligasyon. Yes. Aligasyon pa lamang at hindi pa rin napapatunayan na kung totoo nga. Kasi nga naman, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt yung angulo na yan. Of course. Kasi posible kasi yung mga nakakausap ng Diskaya is yung mga frontman. Yung mga talagang, para to kay ganito, para ganito. Hindi naman talaga nila nakakatransact talaga totally kung sino man yung mga opisyales. Kung hindi, may middleman. Diba? Kasi pwede naman sabihin din ng middleman, ito para kay Sisa, ito kay Cora. Diba? Siyempre, pag umabot sa iyo yan, kunwari, ikaw yung binigyan. Okay, sige, para sa kanila. So, ikaw, idea mo, akala mo meron sila. Pero ang totoo, baka nandun lang sa middleman lahat ng pera at ginagamit yung pangalan nila. Diba? Pero alam mo, Mare, ang nakakapagtaka lang nito, bakit nung una humarap si Mrs. Diskaya, hindi pa niya kinanta to mga to? And pangalawang tanong sa isipan ko, kung iimbitahan ba ang pinangalanan ni Mrs. Diskaya at saka ni Mr. Diskaya sa Senado, kabilang na dito si Arjo Atayde. Kasi Mare, kung kung titignan natin,
parang ano kaya ang reaksyon ng kanyang nanay? Ikilala naman natin si Sylvia Sanchez. Correct. Tsaka isa pa yun pa, 'di ba? Si Ibiang talaga, kumbaga parang 'di ba, for the longest time, artista 'yan ng ilang dekada, imposibleng walang ipon 'yan na. Ayan, may komento dito si Marlon Cian na Colienares. Oo. Actually, yan movie yan ni Arjo Atayde. Yung Bagman. True to life pala ang Bagman ni Arjo. Diba? Na nakakaloka. Parang yung Bagman. Sabi din ni Marlon. Oo, yun nga yun. Sabi naman ni Adrian, syempre, pagkaaway sa politika, yung atakihin. Pasig po kami, kilala namin si Kong Roman. O, diba? So, anong ibig sabihin yan? Mentor ni Vico si Roman Romulo po. Oo. Bakit kaya ganun? Bakit na name drop din? Kasi yun nga din. Hindi kaya ginagawa din ng mga diskaya ito upang mag-away si Kong Roman tsaka si Vico? Posible, taktika yan. Kasi syempre politika. Alam mo, meron pa silang meron pang lumalabas na chika na baka daw lumabas na ito daw mga ito daw ang tawag doon, mga diskaya ay biglang lumabas na pakawalan ng DDS. Mga ganun. Ang liko talaga ng utak ng mga utaones, Marce. May ganun na naman kaagad. Oo. Hindi nga, 'di ba? Kasi parang nakikita naman ng mga tao kahapon doon sa hearing. Nung binanggit na nga ang mga pangalan na ito. Halo-halo, Isa lang ang nasa isip ng mga tao kahapon. Makukulong na rin lang din naman kami. Damay-damay tayo. Parang ganun ang pega. Diba? Parang, sige na. Kasi parang alam na kayo namin. Din. Diba? Alam na namin kung ano mangyayari. Correct. Parang concert, di ba? Pag di mo abot? Yes. Kayo naman! Tama. Diba? So, kumbaga parang, sabi ng mga utauchen, mga netizen kahapon, yun ang parang nakikita nilang motibo kahapon. Yes. Kung bakit walang takot at walang habas na binanggit ng mag-asawang Diskaya ang mga kongresista, kabilang na nga si Congressman Arjo Atayde. Pwede mo ring isipin yan yung sinabi ni Adrian na gusto nila maging state witness para makaligtas, para hindi makulong. Nakakaloka. Actually, pag state witness ka kasi, Mare, nakakulong pa din. Possible ka na hindi ka madidiin. Kasi ikakanta mo yung mga nasa ilalim, yung mga big boss. Magiging susi ka. Parang si Janet Napoles. Huwag na tayong lumayo, diba? Nung ikinanta niya lahat. Pero asan ba si Janet Napoles ngayon? Nakakulong pa ba? Hindi na nakakulong si Janet Napoles. Janet Napoles? Oo. Nakalaya na ba siya? Oo. Diba? Nung panahon na yun yata yung sa yung panahon nila Senator Bong, saka nila Senator Jinggoy. Oo. Diba? Siya yung naging whistleblower noon. Oo. Diba? Na nakakaloka. Talaga ba? Oo. Kahit lahat ng mga nasa pwesto. Nakakulong pa, sabi nakakulong pa ba? Oo. Di diyang siya lang. Sorry naman. Hindi siya nabigyan ng parol. Di pala. Ang nakalaya pala, yung pamangkin ba niya, yung si Kerwin Chucho, yung tumakbo Espinosa Keme, yun talaga yata. Ba? Tama ba? Naku. I-comment down below. I-comment below nyo Pero nga. yun nga, ang pagkakalam ko kasi up to now, kasi nga din yung anak din ni Janet Napoles, nakulong din. Yun yung nag-lavish lifestyle yes! din. Oh my God, so may possibility din. Yung mga Nepo babies. Yan nga yung sinasabi, damay-damay. Kasi nga, although kahit na hindi ka aware na yung ginagastos nyo pangkain sa mga hotel-hotel, pambili ng mga lifestyle, kinemerot nyo, hindi nyo alam pinanggagalingan kasi ila-lifestyle check pa yan. Kung estudyante ka, aalamin kung meron ka bang kinikita, meron ka bang pangkabuhayan para alam mo yun? Yes, talagang mo to. Uy, alam mo, Mare. Kalkalan talaga to, Mare. Parang parang kung hindi ka magnanakaw tas naparatangan ka, parang ang sakit sa kalooban na inilalabas mo kung saan mo kinukuha yung binambili mo dito. Hindi. Alam mo kung sino masasaktan ngayon? Sino? Tayo, mga taxpayer. Yes. Diba? Yung pinapatalo nila sa Sa sugal? Sugal, 100 million. Diba? Na nakakaloka. Tapos magtuturuan pa ng kung sino Poncio Pilato na mga Ay, oo. Ay, naku, Bianca Ashley, may alam akong original na Nepo baby. Oo, diba? Oo, pero hindi ko pangangalanan kasi ayokong malagas ang buhay ko. Siyam yan. Oo. Baka maubos yung Siyam. Sabi dito ni Russell Vargas, kahit kasi PBBM naiiyak. Di ba dun sa sa podcast niya, tiri ay si BBM. Hindi, totoo naman kasi, di ba? Kahit naman na tayo, ikaw na nakikinig ngayon, di ba? Ikaw na kuyang driver, ikaw na simpleng nagtitinda, diba, na pumipilit na lumaban sa hamon ng buhay, diba, na gusto mong kumita dahil syempre magtinda ka, mga ganyan. Tapos malalaman natin, diba, yung mga sinisingil sa ating mga
pambayad ng kung ano man sa buwis, diba? Kailangan mo bayad ng renta, may tax yun, ganyan. Ang ending yung pinaghihirapan pala nating lahat. Mare, eto pa. Alam mo yun? Alam natin na nuknukan ng kasamaan talaga kapag nagnakaw ka. Oo naman. Pero may mga ilan tayong kababayan, alam mo, at the end of the day, masama talagang pagnanakaw. Yes. Pero alam mo, may mga kababayan tayong nagnakaw ng mangga, nakulong. Excuse me. Hindi ko na napigilan. Sorry. Nagnakaw ng mangga na kulong. Nagnakaw ng bigas na kulong. May edad na yung mga yan, ha. Nagnakaw ng dilata na kulong. Yung nagnakaw ng bilyon, hindi nakukulong. Wala, diba? Yan yung sinasabi ngayon na kumakalat ng social media. Pag mahirap ka at nagnakaw ka, arestuhin ka kagad. Samantala ito, kapag kayong mga, alam mo yung mayayaman na nabuking na nagnanakaw talaga, it's either may, alam mo, nagkaroon na ng sakit, nagkaroon na ng kung ano. Sabi nga, alam mo, sabi ng ilang mga netizens, sigurado, alam mo, pinakamagandang negosyo ngayon, wheelchair. Ay, oo. Maraming gagamit yan ngayon. Not unless may execution dito sa Pilipinas. Eh di kikita sana yung mga diba? Cremation. Diba? Pero alam mo, nakakasama talaga ng loob. Lalo na nung nagchika-chika yung taga DPWH, na nagkakasino sila, pinapatalo ni hundreds of millions. Diba? Sobrang nakakasama talaga ng loob. Baka pwede nating i-avail yung sinasabi ni Senator Marcoleta na total nagkakaroon na din lang naman ng nakawan this year, diba? At saka naman nakarang taon, bakit hindi yung ibigay sa aming mga manggagawa yung isang taong wala kaming taxes? Tama. Bawiin nyo lahat ng mga ninakaw ng mga magnanakaw na yan. Tama. Kasi kung mapapatunayang guilty, kung nabili man yan yung mga bahay, kotse, pwedeng ibenta yan, di ba? Oo. Gawin yung, alam mo, i-liquidate lahat ng assets, ibenta. Kaya yan, ipa-auction nyo. Yung mga ganong, na nakakaloka. For sure, marami dyan ang mag-aano sa atin, mag-a-agree sa atin. Total, di ba, nakita nyo naman, pinapanakaw nyo lang, sa ano pa lang yung DPWH, ang gigigil ako, Mare. Hindi ka manggigigil Hindi kasi, Mare, alam mo yan kung gaano kasakit yung naano tayo, di ba? Hindi natin alam na nanakawan tayo. True, diba? Tapos, hindi pa pumutok tong issue na to. Willing victim pa tayo dito, ah. Correct. Wala tayong choice. Diba? Wala tayong pinagkaiba sa... Kasi kailangan mo mag-comply sa gobyerno, parte talaga yan. Correct. Na tinatanggap mo na lang sa araw-araw, na kahit na alam mo yun, yung iba halos kulang pa yung sinasahod. Kasi nga dahil syempre may tax, may pag tayo nagkulang bilang mga taxpayers, may legal remedies kaagad ang gobyerno. Correct. Pero kapag yung mga taga-gobyerno ang nagnanakaw, tayong mga manggagawa, walang magagawa. Wala na. Para tayong hawak sa liig. Parang na lang tayo lahat, parang okay, diba? Ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit nauubos ang manggagawa dito sa Pilipinas at pinipiling mag-abroad na lang? Correct, diba? Kasi nga, syempre, bukod dun sa... nako, sandali. Hatching! Pinigilan ko talaga yun. Ay, pero Mare, matching ka na dahil mamaya sa ating pagbabalik. Ay, oo, nako naman. Pag-uusapan na natin, may kaugnayan pa rin kay Congressman Arjo Atayde ang kanyang may bahay, Main Mendoza, hindi na rin nakapagpigil magbigay ng komento sa aming pagbabalik ka. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!